Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 26 hanggang 30. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang versikulo 26. Kaya huwag ninyong silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag, at walang natatago na hindi malalaman. Yan. Yan ang sinasabi dito sa 26. Huwag silang katakutan. Dahil lahat ay alam ng Diyos. Kita ng Diyos ang lahat. Ano ang sinasabi? Walang maitago sa paningin ng Diyos. Kita ng Diyos lahat. Kahit anong ginagawa mo, kita ng Diyos yan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 26. Wala tayong maitago sa paningin ng Diyos. Lahat ay alam ng Diyos. 27. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 27. Anong mang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag. At ang narinig ninyo sa bulong ay ipagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. Kahit bulong, ipagsigawan. Naririnig. Kahit sa isip lang, alam ng Diyos. Kaya nga, wala tayong may tago sa paningin ng Diyos. Kahit sa isip, alam ng Diyos ang ating mga iniisip. Laman ng ating puso, alam ng Diyos yan. Kaya nga, kailangan tayo ay tapat. Tapat magsalita, tapat ang gawa, mabuting gawa. Yan. Ayan ang gusto ng ating Panginoon, na tayo ay mabuti, magpakabuti tayo, dahil ayaw ng Diyos na hindi tayo tapat. Gusto ng Diyos na tayo tapat, tapat sa Diyos, tapat sa kapwa, na tayo gumawa ng masama. 28. Ito ang sinasabi dito sa 28. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Yan ang katakutan natin. Huwag natin katakutan ang pumapatay sa ating katawan.
katakutan natin ang nakapatay sa ating kaluluwa sa impyerno. Yan ang sinasabi rito. Dahil ang Diyos ay alam ng Diyos yung mga kanya. Ang sabi ng Diyos, huwag katakutan ang mga pumapatay sa katawan. Katakutan ang mga ang nakapapatay sa kaluluwa sa impyerno. Sino ang nakapatay sa kaluluwa sa impyerno? Ang Panginoon. Pero ang pumapatay sa katawan, hanggang sa katawan lang sila. Hindi na sila nakapatay sa impyerno. Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag matakot sa mga pumapatay sa katawan. Katakutan ang nakapatay sa kaluluwa sa impyerno. Kaya ng Diyos yan dahil siya ang may hawak sa lahat ng bagay. Yan mga kapatid kaibigan, ito katotohanan ito. Ang Diyos ang may sabi nito, nga huwag matakot sa mga pumapatay sa katawan. Ang katakutan, yung mga nakapatay sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Yan. 29. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 29. Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya, ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. Alam ng Diyos, kahit mga ibon, alam ng Diyos kung sila ay mahuhulog o mamamatay. Alam ng Diyos yan. Ibon nga yan ha, pero alam ng Diyos. Ang Diyos ay nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya tayong mga nakakilala sa Diyos, dapat tayo ay magbago. Magbago tayo. Gumawa tayo ng mabuti. Sumunod tayo sa Diyos. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Yan. Alam ng Diyos, kahit maya, nahuhulog. Alam niya. Walang malilihim sa paningin ng Diyos. Kitang-kita niya lahat. Last verse, 30. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 30. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Napakarami ang buhok ng tao, pero alam ng Diyos, bilang niya ang buhok ng tao. Bawat isa sa atin, alam kung ilan ang buhok natin. Makapangyarihan ang Panginoon. Alam niya lahat. Isip natin, alam ng Diyos. Laman ng ating puso, alam ng Diyos. Kung ano ang nilalaman ng ating puso, alam ng Diyos yan. Walang maitago sa kanyang paningin. Kaya mga kapatid kaibigan, ihanda ang ating sarili. Ngayong umagang ito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kanyang kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ngayon, buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Ayan. Yan ang katotohanan. Sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan.
Paano ba pagtiyak sa ating kaligtasan? Ganito, lumapit tayo kay Kristo, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala, aminin natin na tayo'y nagkakasala, hingian natin ang tawad. Pagkatapos natin na hingian ng tawad ang ating mga kasalanan, manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang katiyakan sa kaligtasan. Naligtas tayo sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Ayan. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan, nagiging bagong nilalang ka. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Ang sabi ng Diyos, ikaw, nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka? Buhay ka pa. Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos mong nabautismuhan, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hindi niya sinabing, huwag na kayo sumunod sa aking mga utos. Kaya binura ko na. Hindi niya sinabi yon. Kung iniibig natin ang Panginoon, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya ang Diyos naglagay ng palatandaan. Nasa utos niya, pang-apat na utos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa mga nakakilala sa kanya. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Dahil nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat ng nandirito na nakikita ng ating mga mata, nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw nag-umpisa paglikha ang Panginoon dito sa mundong ito? Anong araw yon nag-umpisa paglikha? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos, itong mundo na ito. Ang sinabi ng Diyos sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Bakit sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga dahil tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya.
para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa araw ng Sabat. Ayan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kaya sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Hindi linggo. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia nga ginagamit ko ngayon ay ang nakasulat dito ay Sabat. Saan mababasa? Isaiah 66 versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Versikulo 22, tiyak, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Sa versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. May Biblia kasing ang nakasulat, araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito, sa hawak ko ng Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan, makita natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan sa araw ng Sabat. Lahat ng bansa. Hindi sinabi ng Diyos, kayo lang mga taga-Israel, kayo mga Hudyo, kayo lang pupunta rito para sumamba sa Kanya. Hindi niya sinabi yan. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Ayan, sa araw ng Sabat. Pero mga kapatid, kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi makapasok doon yung mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ay yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Saan mabasa? Pahayag 20, versikulo, umpisan sa 14 hanggang 15. Mababasa mo yan. Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Mababasa mo yan, tiyak. Kaya nga, siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Siguraduhin natin na tayo nananalig kay Kristo, na tayo ay tumanggap kay Kristo, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos sa kaligtasan. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo lamang, walang ibang tagapagligtas. Gawa 4:12. Kaya nga, ipinakilala ko sa buong mundo nga walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya nga, kay Kristo tayo lumapit. Huwag tayo tumawag sa ibang pangalan. Kay Kristo tayo lumapit. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag natin sayangin ito. Baka bawian tayo nating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Anong hintayin ng mga hindi nakakatiyak? Hatol na lang ng Diyos. Yan ang hihintayin. Kay ang sabi sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya siguraduhin natin, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong umagang ito. Baka bigla tayong bawian ang ating hiram na buhay. Ayan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Bas-basan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito.
nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.